Magandang hapon po. Pag-usapan po natin sa ngayon yung nangyari sa 1986 na tinanggi naman nitong mga Marcos. So kaya ang title ng aking palabas ngayon sa kwentong katotohanan, sa ating programang katotohanan, ay mga dugong traidor at sinungaling. No? Sabi ni BBM, wala daw silang nadala na pera paglayas nila sa Hawaii. Tapos may isa namang mayor nito bumaliktad. Dati biktima siya ng mga Marcos, ngayon bumaliktad. Isa ito sa mga traidor na mayor sa buong bansa. Ito po itinutukoy ko, mayor po ng Iloilo City. At bago natin pagpatuloy, nais ko po sabihin sa inyo na ako po si Engineer Dr. Toto Kausing na inyong kakampi dito sa balat ng internet, social media, at ang aking mission ay maiparating sa mga tao kung ano po ang mga opinion ko base po sa detalye na mga totoo. Yan po ang pagbabasyan natin para naman mabibigyan ko kayo ng kaalaman kung paano po ang inyong gagawin sa pagdating ng eleksyon, kung ano inyong magiging desisyon. Tandaan po na sa eleksyon, ang kinabukasan po ng bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa sa atin. Kung mali po yung ating desisyon, ay mali din po ang ating kinabukasan. Kaya, siyempre, maraming mga temptasyon na tinatawag. May tinatawag na mga ayuda-ayuda, may tinatawag na bigay-bigay. So, ang ibig lamang po sabihin yan ay tayo ay dapat kalabanin natin ang ating sariling temptasyon at magbuto tayo. Kahit tanggapin, pwede na tanggapin ng pera. At magbuto kayo ng sarili niyo sa inyong, ayon sa inyong konsensya. At ang akin naman ay magbibigay ko ng kaliwanagan para makapamili kayo ng maayos na mga kandidato na iboboto ninyo. Dalawa lamang po ang pamantayan na bibigay ko sa inyo para kayo makapagdesisyon kung ano ang inyong iboboto. Una ay katapatan sa bayan. Pangalawa po ay kakayahan. Kakayahan po sa pagserbisyo. Kung wala siyang kakayahan, may katapatan siya, wala ring mangyari sa buhay. Kung may kakayahan siya, matalino siya, pero wala namang katapatan, wala ring mangyari sa buhay. So, ibig sabihin, ito pong mga ito ay elemento po ito ng tinatawag na elemento ng good government. Tawagin natin good government. Kaya nga, dapat po tingnan ninyo paano, ang tanong naman yung paano nyo makikita ang katapatan sa isang kandidato. Mababasihan mo po yun sa kanyang nakaraan. Ano ang kanyang magiging desisyon sa mga, lalo na sa mga kontrobersyal na mahirap desisyonan, kaliwa ka ba, kanan? Kaya diyan mo po sila masusukat. At pag masukat nyo na sila na may katapatan, kahit na yung mga bagay na ginawa nila na walang kinalaman sa politika kasi maraming tumatakbo na baguhan. So, titingnan nyo sila sa kanilang ginagawa sa nakaraan base sa kanilang profesyon kung sila ba'y maasahan. At kung maasahan, pangalawa na lang ang pagpipilian mo ay yung kakayahan. So, kakayahan, ibig sabihin no, kung ikaw ay tumatakbong pagkapulis, kailangan alam mo po yung trabahong pulis. Kung ikaw naman po ay tumatakbong pagka halimbawa judge, kung may halalan pa lamang sa mga judge, kung ikaw tumatakbo pagka-judge, ay dapat alam mo po yung trabahong judge. Hindi ka naman pwede iboboto sa isang pwesto na hindi mo alam ang trabaho mo. Kaya lang, naglilipana po, parang mga kabuti na nagsilipana yung mga laos sa politika, laos sa pelikula, laos sa mga media, laos sa kung sino mga iba pa, ay naghanap ng kabuhayan sa politika. Nagmamaskara sila na sinasabi sila ay matulungin. Tapos may kapital sila. Anong kapital nila? May kapital na yung pamimigay ng ayuda. So, ang ibang kapital ng ayuda ay nanggaling sa gobyerno. Yung mga congressman natin,
mga karamihan sa kanila ay may kapital na sila sa pangayuda, pero hindi sa kanilang bulsa nanggaling. Nanggaling po yan sa AKAP at saka AX at saka MAEP na pundo ng ating bayan. So, yan naman po, yung mga taong yan ay sigurado ako na ano lang yan, magnakaw lang po yan. Yung mga politiko naman na tumatakbo na hindi pa nasubukan, lalabas na mga ayuda-ayuda, ibig sabihin, bakit? Magtanong ka kung bakit. Ibig po sabihin, kung bakit siya naglalabas, nangangapital siya. Kasi palugi na yung negosyo niya o di kaya taob na yung kanyang show, mga pelikula, kagaya kay Wawawi, ay ano na po, wala na pong nanonood ng Wawawi. Kaya sinasamantala niya habang sikat pa siya na magiging na mananalo sa pagkasenador. So, sinasamantala nila. So, ang iba naman dyan, kagaya si Ben Tulfo ay palaos na rin yan. Wala na rin magsusumbong sa kanila. Kaya kung wala susumbong sa kanila, wala na rin silang kita. Kaya sinasamantala nila dito na habang may lakas pa sila, may dating pa sila sa tao, kinakapitalan nila, nilalabas nila kahit hanggang 100 million ang pera nila kasi para dyan sila babawi. Kagaya niyan, hindi rin ako naniniwala yung mga artista na yan na kung talagang maraming pera sa pag-artista, alam mo hindi na aalis yan pag-artista. Di ba, Jolie? Yes. Oh. Kaya siya Rosalie, hindi na aalis si Lito Lapid sa pagka-artista kung mas malaking kinikita pag-artista. Oh. Hindi na rin alis si Willie Revillame sa Wawiwin niya kung kumikita siya, di ba? Kaya nga na sinabi ni Wawawi noong 2022, pinapatakbo siya ni Duterte. Ayaw. Kasi nung panahon na yun, malaki pang kinikita niya. Ngayon, wala na. Hanggang ngayon nga, hindi pa nga niya nabayaran na. Naalala mo ba, Julie? Rosalie? Yung si Ate Ems mo nga, isa sa muntik na mamatay. Sa 73 namatay sa stampede sa Pasig na kung saan ay nagwawawin first anniversary celebration si Willie Revillame. So, hindi pa nga niya nabayaran kahit piso yung mga namatay doon. Lahat yung sila, si Bong Revilla, ay wala nang kinikita sa pelikula. Kunwari na lang yung malakas pa daw dating niya. Kunwari lang ang gimat. Wala na pong kinikita ang mga yan, kaya lumilipat na sila sa politika. Sigurado po ako na hindi sila aalis pagka-artista kung mas malaking kinikita nila. Tanungin mo nga. Si Kwan ba? Si Jackie Chan ba tumatakbo pang mayor diyan sa Hong Kong? Hindi, di ba? Kasi malaking kinikita nila. Sino pang ibang magagaling ng mga artista? Marami sa Pilipinas sa atin. Si Dolphy, tumakbo ba sa politika? Hindi. Kasi marami siyang pera hanggat sa uli. Namatay na lamang siya, hindi siya nalalaos sa pagiging Dolphy niya, pagiging komedyan niya. Dami-dami dyan. Kaya kayo mga artista, huwag nyo na utuin mga Pilipino. Kayo po. Tapos ito naman si Bongbong Marcos to, ay lahing mga sinungaling talaga to, madugong sinungaling sila at dugong traidor. Ito, kung bakit ko nasabi yan, una pong dahilan ko ay nung dumating sila sa Hawaii, ay sinasabi nila na poor na poor daw sila. Wala raw silang kapera-pera sa bulsa nila at yung mga Pilipino doon sa Hawaii ay pinapasalamatan nila na yun daw ay nagbigay sa kanila ng na tumulong para sila ay mabuhay sa Hawaii. Bastos. Kasinungalingan talaga. Ipakita ko sa inyo ko, alam niyo ba kung magkano dala nila na pera papunta ng Hawaii? Ito, nung last year, 2023, nagsalita pa si Bongbong Marcos na pasalamat sa mga taga-Hawaii at tinulungan daw sila kasi wala daw sila pambili kahit pandesal anak ng tits. Pero ito naman, tingnan ninyo, ang katotohanan ng buhay dyan ay talagang ang laki na po ng pera na dala nila nang dumating sila sa sa Hawaii. Ito po, isa-isa ipakita kong ang inventaryo ng mga dala nila nung dumating sila sa Hawaii. Ito po.
Kaya no wonder mas maraming Pilipino sinungaling kasi dugong sinungaling tayo eh. O yan, what Marcos brought to Hawaii after fleeing Philippines in 1986, $717 million in cash. O, ilan yan sa pesos? Kwentahin natin. Kwentahin natin. Times 50, 56. Kasi 56 ngayon. 56 times 17. Ilan ba yun? 1717. $717 million. 40 billion pesos. At dalala 40 billion, 152 million pesos ang dala nila. Ganon po sila kasinungaling. Tapos, cash yun ha? Cash yun, Julie. Grabe, ang laki. Oo. Ako. Ano masasabi nyo rito mga kababayan ko? Tayo naghikaw sa Pilipinas. Tapos sila, ganun kalaki ang kanilang dalang pera. Nung sila'y, biro mo, palalayasin na lang kayo, marami pa kayong pera na dala. Dapat wala kayong pera. Dapat nga, pinatay kayo dito sa Malacanang, kagaya sa yung pamilya ng hari sa Russia, yung pamilya Romanov, 113 years na muno sa Russia. Noong nagkaroon ng Bolshevik Revolution at nanalo yung mga Bolshevik, naku, mga komunista, no, nanalo sila, pinatay nila ang buhat pinakabata na anak ng hari at saka reyna. Pagdating naman sa pag-revolusyon naman sa Romania, ang si Ceausescu, yung Tsar ng Romania, ay pinatay din buong pamilya nila hanggat sa pinakabata. Dapat sana nga ganun naging kapalaran nila ni Bongbong. Kasi kung pinatay siya noon, wala na sana tayong problema sa ngayon. Di ba? Tingnan mo, isa-isa ko itong kwento niya sinungalingan. So, ito po yung listahan ng household effects na bitbit nila sa napakalaking eroplano ng United States Air Force. The household effects. 22 crates of cash valued at $717 million. Alam mo ba yung crates? Yung ginagawang kahon ng mga na kahoy, punong-puno yan ang cash. 717 million. Ibig sabihin lamang, Julie, at any given time, kahit anong oras pala, mayroon pala silang pera ganun kalaki. Hindi pa sa bangko nakatago yan, ha? Puntahan na saan, hindi ko alam kung saan sa Malacanang nila nilalagay ito. Tapos mayroon pang 300 crates of assorted jewelry with undetermined value. Kasi mahilig sa alahas ito si Imelda. Ang dami-daming alahas. 300 crates. Pagkatapos, $4 million na set ng precious gems nakalagay sa mga pampers sa diapers na nakapaloob sa mga boxes din. Tapos $7.7 billion of jewelry, including a gold crown encrusted with diamonds, 3 tiaras, at saka 65 piraso ng Seiko at Cartier watches. Tapos 12x4 box o kahon na puno-puno ng mga perlas, na real na perlas. Pagkatapos, 3 feet na solid gold statue. Ito ata yung hindi, ito yung Golden Buddha. Ito yung Golden Buddha na dinala nila doon. 3 feet, 3 ruler, ang laki. Ito yung Golden Buddha na sa tingin ko lang, na ninakaw ni Marcos, hinold up ni Marcos kay Rogelio Rojas ng Baguio City. Kasi si Rogelio Rojas, dating sundalo, at nakahukay siya ng mga ginto ni Yamashita doon sa Baguio. At nung nabalitaan niya, pinalusod niya sa mga sundalo at kinuha yung Golden Buddha. Ganon po kalupit ang mga dugong Marcos. Ngayon, mayroong $200,000 na gold bullion na nearly $1 million in Philippine pesos. Okay, tapos meron pang deposit slips, papel, deposit slips.
para sa bangko sa Amerika, sa Switzerland, at saka sa Cayman Islands. Ang kabuuan ay $124 million. So nakita nyo yan, mga kaibigan. Ganun po katindi ang pagluko sa atin ng mga Marcos. Kayo, mga Marcos loyalists, bolta kayo, Marcos pa rin, Marcos pa rin, BBM, BBM. Oh, hindi ko alam kung bakit, anong pag-ibig sabihin mo, BBM, bodol mo, o bobo mo, bobo mo. Ay, nako. Kaya tuloy, naging idolo siya ni Duterte. Gusto ni Duterte, labangan siya, kaya lang 6 na taon naging presidente si Duterte. Kulang. Kaya ang pinatay ni Marcos Sr., 100,000 mahigit po sa panahon niya. Mga rebelde na Muslim, rebelde na mga NPA, mga civilian na mga nadamay sa gera, at mga bata. Marami pang iba. At ang mga political oppositions na mga pinagkukulong niya kasama si Ninoy Aquino. Yan pong pinagagawa nila. So, sino ba makatalo dyan? Ang ibig sabihin ng mga Pilipino kasi ngayon na bumuboto ay hindi na pinanganak sa panahon na yun. Kaya baliwala sa kanila, akala nila mabait ito si BBM. Hindi nila alam na meron ng malay si BBM noon nung lumayas sila ng pinalayas. Kaya hindi mo pwede sabihin na ang kasalanan ng ama ay sa ama lang. Ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Hindi mo pwede sabihin. Kasi alam niya na buhay siya. Nakikita niya kung paano nagpatakbo ng bansa ang kanyang tatay. Kitang-kita niya kung paano, gaano karami ang meron sila nang lumipad sila mula sa Pilipinas at nang itinakas sila ni Ronald Reagan papuntang Amerika galing sa Pilipinas. So, kaya sa sobrang gustong itago ang kanilang kasalanan ng ninakaw, actually mas madali humingi ng tawad kung kasalanan lang eh. Ang mahirap humingi ng tawad kung may tinatago ka. Kaya hindi siya makahingi ng tawad sa Pilipinas at mga Pilipino sapagkat po may tinatago pa sila na pera. Yun ata yung $10 billion na binalita na naman kanina na muntik nang nakuha na pa-withdraw sa Hong Kong, Shanghai Bank. Akalain mo ang peke na lang kanila yung authority to withdraw. Ibig sabihin talagang totoo may $10 billion doon sa Hong Kong. Grabe. So, ngayon, ito, tingnan naman natin ngayon itong ibang istorya dito. Ang matindi pa na ginawa nito, niyari na nga tayo sa ganong istorya, ay tinanggal pa ang February 25 na holiday sa Pilipinas. Lahat ng presidente kasama si Duterte, tuwing 25 ng February ay holiday. Dinideklara ng presidente na holiday. Pagdating ni Bongbong, tinanggal niya na, hindi na naging holiday. Akala mo ba mabubura mo yan? Mabubura mo lang yan sa isip ng ni Sandro at saka ni sino pang mga apo nyo o mga pamangkin nyo, pero hindi maburay sa utak ni Aimee. Di ba, Aimee? At hindi mabubura yan sa isip ni Congresswoman and may senatorial candidate, Franz Castro. Hindi mawala sa isip niya yan. Si ex-teacher party list. O yan, easily magbibigay siya ng suporta sa akin patungkol dun sa mga exclusive na binulgar namin, patungkol dun sa ghost students dyan sa Pangasinan. At hindi rin makalimutan ng kahit sinong Pilipino na kasing edad ko. Patawarin yung mga bata ngayon kasi hindi pa sila dumating noong panahon na yun. Ngayon, very short story lamang. Nung nagkaroon ng snap election, tingnan ko kung kailan ba snap election ng 1986. So ito, nagkaroon ng snap election noong February 7. Kasi mahilig si Marcos 7. Bakit 7? Mahilig siya 7 kasi naniniwala siya ng lahat na 7 na swerte sa kanya.
So ngayon, 1986, snap election na tumakbo si Cory Aquino ng Partido Unido, United the Democratic Opposition at ang Unido. So, kalaban niya si President Marcos. Pero, ang popular vote sa NAMPRIL count ay 7,158,769 votes ang nakuha ni Cory Aquino. At sa NAMPRIL count, ang nakuha ni Ferdinand Marcos ay 6,532,362. Pero sa COMELEC count, na DAYA count, ay ang kay Cory ay 9,291,716. At ang kay Marcos, the COMELEC count ay 10,807,197. So, yan po yung resulta sa panahon nun. At dahil nandaya si Marcos, ay bumaliktad po ang mga kanyang kasamahan. Si Enrile mismo ay umamin na 350,000 na boto ang niyari niya doon sa Cagayan Valley. So kung 350,000, ibawas mo kay Marcos, tapos idadag mo kay Cory ang 350, so naging 700,000 ang lamang ni Cory. Tama? Oh. So ganun po katindi ang mga ginawa ni Marcos noong araw. I just don't know kung mapapatawad nyo ito. At bakit pa kay BBM ng BBM. Hindi talaga sa totoo lang mapapatawad ni BBM. Siguro maliban na lang siguro kung siya'y sisigaw at magpapatawad at babayaran niya ng kanilang sariling pera. Hindi dapat manggaling sa pera ng bayan. Bayaran ng kanilang sariling pera ang lahat ng mga namatay na hindi nakakuha ng katarungan dahil po ay wala ng ebidensya mapupulot. Pero sino pa ba ang pwede nating ituro na naging dahilan kung bakit namatay ang mga ito? Walang iba kundi si Marcos. Ganun lang kasimple. Meantime, tingnan ninyo yung mga selebrasyon kanina. Ang selebrasyon kanina ng mga tao na kahit na malamig si Marcos, si BBM sa selebrasyon ay ito. Marami pa rin ang nag-celebrate. Iniwan mo eh. Ito po. Matunghayan natin. Ganyan kanina yan. Okay? Ito naman ang iba. Yan, sigurado ako na naglalakad mga yan o walang bayad mga yan. Pero napapansin ko, mga matatanda, ito yung nagkaabot ng rally. Ito nakakaabot ng panahon ng 80s. Kung marami matatanda. Talagang lumabas matatanda. Sila pa ito, sigurado ko, isa sa mga milyon-milyon tao na nagsasayaw. Yan, kita ninyo. Ang dami, Sigurado ako dyan na hindi sila hinapos. Ayan, dito naman tayo ulit sa iba pa. Paggunita, saan ito? Crowd of 3,000 mastered by Bayan. Makabayan, open Tuesday.
Kaya kanina rin ito. Okay. Ito rin po, oh, mga iniwan nila, oh. Isabuhay ang diwa ng people power. Baguhin ang bulok na sistema. Yan. Ito naman. Sa Bacolod na naman ito. Ayan. Yan, sa Bacolod yan. Ito naman, saan ito? Sa People Power Monument. Yung ibang itong marcha. Calvario under Marcos Duterte ang sigaw. So, dalawa ang kalaban, si Marcos at saka Duterte. So, Marcos singilin, Duterte pananagutin, Sara litisin. Yan po yung sigaw ng bayan. Pareho, tuta, diktador, fascista! Pareho, tuta, diktador, fascista! Parehong tuta, diktador, fascista, yung Marcos at Duterte. Pareho, tuta, diktador, fascista! Pareho, tuta, diktador, fascista! Pareho, tuta, diktador, fascista! So, ito po, ipapakita ko pang ibang litrato. Ito naman, kanina rin ito. Ibang kuha. Wala lang sound. Ito. Marami ang Okay. Saan pa? Ito pa. Marcos tinginin, Duterte papanagutin. Kumpik Paranao. Yan ang sigaw ng bayan. So ito pang iba. Sa UP naman ito, mga estudyante sa UP. Ito. So, yan po yung ating pinakita sa inyo. Ano pa ba iba? Wala nata. Reforma, lagpas kay Sara. EDSA para sa masa, hindi sa dinastiya. Yan, sinasabing, sino bang pro-China? Ayan, si pro-China din ito sa BBM. Nakipag-shake hands din, Akyat, ayaw niya ng Chinese, pero nakipag-shake hands huwag naman bangag, BBM lang. Galit siya sa dahil inaga ang West Philippine Sea. Mga loyalista at Pinklawan galit sa mga DDS pro-China. Ano ito? Kailangan ng China para umutang ng pera? Ganun nga, umutang ng pera. Yon, rice smuggling under Duterte. Dati yan, hindi pa rin natupad. So, yan lang muna tayo, At didiretso naman tayo sa iba.
bang topic, no? At bakit naman hindi na diniklara na holiday? Ito naman pala sa Iloilo. Ano ko sa Iloilo? Yung rally sa Iloilo. Yan. Sa Iloilo City naman ito. So, yan po sa Iloilo. Magandang hapon, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw, February 24. Makakasama natin si... So, ito naman, ang ibibigay ko sa inyo sa ngayon ay ito listahan ng mga pinatay at tinorture sa panahon ng martial law. Hanggang ngayon po, wala pang katarungan na nakapunta sa mga pinatay na ito. Hindi nalaman kung sino pumatay. Sabi niya, the dictatorship of 10th Philippine President Ferdinand Marcos in the 1970s and 1980s is historically remembered for its record of human rights abuses, particularly targeting political opponents, student activists, journalists, religious workers, farmers, and others who fought against his dictatorship. Based on the documentation of Amnesty International, Task Force Detainees of the Philippines, and similar human rights monitoring entities, historians believe that the Marcos dictatorship was marked by 3,257 known extrajudicial killings. So ang AJK nung araw pa, wala pa si Duterte. 35,000 undocumented tortures. 737 disappeared. 70,000 incarcerations. Some 2,520 of the 3,257 murder victims were tortured and mutilated before their bodies were dumped in various places for the public to discover. A tactic meant to sow fear among the public, which came to be known as salvaging. Some victims were also subjected to cannibalism. Political detention. The implementation of martial law in 1972 began a wave of arrests targeting anyone who opposed Marcos. This included students, oppositions, politicians, journalists, academics, and even religious workers aside from known activists. Those who were captured were referred to as political detainees rather than political prisoners, with the technical definition the former being vague enough that the Marcos administration could continue to hold them in detention without having to be charged. Warrantless arrest. Victims were raided and arrested in their own homes without warrants and illegally detained without charges or clear information about the status of their cases. Arrest, search, and seizure orders did not undergo a usual bureaucratic process, and at times were merely a list of people to be arrested. Because of the lack of prior investigation, military men could insert names in the list of people to be arrested. Torture was instrumental in the martial law rule. Young officers, some of them freshly graduated from the military academy, participated in the torture of political dissidents, suspected communists. The top two torturers, Colonel Rolando Abadilla and Lieutenant Rodolfo Aguinaldo, were allegedly trained by CIA operatives in the United States. Various torture methods had physical, psychological, and sexual natures. Many of them meant to degrade the victim. Even dissenters from high-level government officers, such as Senator Ninoy Aquino and Senator Ramon Mitra, were detained and tortured with solitary confinement. Torture methods were used by the military to threaten, interrogate, or simply hurt detainees, as most of them released without being charged with anything. Many of the salvaged bodies dumped in public view bore intense
torture march, instilling fear about what happens to those who oppose the Marcos regime. So itong mga napatay, si Father Zacarias Agatip, seminarian siya sa Northern Luzon. He served as the chaplain of the Federation of Free Farmers, helping organize cooperatives, raising awareness about land reform, and campaign for the reduction of land rent. He took up the cause of the farmers and began to support the fight against the dictatorial regime. He was arrested on charges of subversion. Senator Ninoy Aquino, pinatay noong August 21, 2023 sa Manila International Airport. Hanggang ngayon wala pang hustisya na nakukuha. Si Lorena Barros, ay founded the All Women Makibaka, Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan, and became its first chairperson. Barros was a university teacher who published poetry and essays and later became involved with political activism after exposure to problems in rural areas. She was one of the 63 students who were charged with subversion. She was captured and was able to escape a year later. In 1976, she was wounded in an armed encounter with constabulary soldiers. She was promised medical treatment if she can encounter any problem. In PA Commander Alex Bongkayo Brigade, pinatay dito si Makling Dulag na hero ng mga Kalinga ng Butbut tribe sa Kalinga province. At siya nakipaglaban sa Chico River Dam Project ni Marcos. At nang matapos dahil sa pagkapatay sa kanya, nag-withdraw ang World Bank para magbigay ng pera para ipatayo ng Chico River Bank. So biro mo, ibig sabihin mga patayan pala sa Pilipinas sa isang dahilan sa pag-atras ng mga namumuhunan o investor sa Pilipinas. Si Dr. Juan Escandor, cancer specialist siya, founding member of the student movement Kabataang Makabayan. He went underground during martial law. The official autopsy declared that he died of gunshot wounds, but his body showed signs of extreme torture. Si Father Tolio Pabali, he was an Italian priest evangelizing in Mindanao when he was murdered by the Manero brothers and their associates, who were known for their killing sprees as members of parliamentary units. The brothers turned his motorcycle, then shot the priest on the head. Was Resteta Fernandez was a social worker in depressed areas of Cavite and Tondo. During martial law, she became a clandestine youth organizer in Isabela. She was arrested in 1980 for rebellion, insurrection, and subversion. Spent 2 years in prison. When she was released, she returned her political commitment in the underground until she was killed by constabulary soldiers in Benguet. Tapos si Zoilo Francisco, hindi ko na mabasa siguro. Dami. Okay. Siguro ay hanggang dyan lang muna siguro tayo. At nagsiselebrate lamang po tayo ng EDSA People Power. At bago ako babagitin ko po na hanggang ngayon, si BBM ay nag-utos sa mga BIR, mga tax collectors at lahat po ng mga may negosyo, binabalaan niya na magbayad ng buwis. Pero siya, hindi pa siya nagbabayad ng buwis ng 203 billion para sa kanilang estate tax. Anong klase nito? Ay, nako. So, calling out, no? Mag-call out na lang ako, mag-shout out kay Pres Perez, Maya Pabenge, Romel Garcia, magandang gabi po, Doc Toto. Gustavo, ang taga-Sundo, magandang gabi po, Attorney Toto. Tapos, Philip Sagalla, good evening. Tapos sino pa? Si Sherry Landres, Erlinda Betman, good afternoon, Sir Toto. May the good Lord bless us more. Tapos si Cyril Andres, Atty. Toto, maayong gabi. Tapos Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Lagronio, La Rioja, Viva, Fernando. Tapos si Cyril Andres Ferdinand Sanuan, good evening po, Attorney General Dr. Toto Bonyog. Okay, John Ray Gagarita, John Ray, maayong gabi. Tapos si Omom Reacts, si Pres Perez, akala ko bilyonaryo si Willie R. Bilyonaryo na po si Willie R. Pero kailangan
nagbebenta na po ng kanyang mga bahay sa Tagaytay. Ang dami na po, kay papalaos na yan. Kaya huwag nyo nang kagatin yung kanyang style. Si Alolalya, Renren Binaflor, maayong gabi, Attorney Engineer Dr. Toto Bunyog, Chris Perez, kaya ayaw iwan ng politika dahil sangkatutak ang pera. Tama po ka, Chris Perez. Alolalya, Ma'am Sherry Landres, Cesar Irarti, parang sinawatra ng Thailand. O nga, si Marcos parang sinawatra. Si Taksin, di ba, nag-knockout din sa Thailand tapos makakabalik pa. Imornival, good evening po, Engineer Toto. I am Ani Gonzales. Good evening po, Chris Perez. Alolalya, itong klaseng mga Pinoy, pinatalsik dahil abusado, pinabalik sa kapangyarihan na silang pamilya lang yata sa buong mundo ang nakakabalik. Chris Perez, history will repeat itself dahil asa ng pera ng bansa ngayon. Sunny Day, Alolalya, Bruce, Sunny Day, good PM. Vicente Asadon Loyola, paano kaya mangyayari sakali mababasura ng BIR yung binibigyan yung babayaran ng BBM ng 203 billion pesos? Well, let's go to one. Let's cross the bridge if we are there. Tapos Hermes Polyoso, good evening. Alolalya, music lover. Tapos Fernan Garcia, Alolalya. Sino pa? Si Judy Magbanwa de Lodge. Buti wala pang Smartmatic noon. Alolalya, Inju Lacuna, music lover. Wala kang Smartmatic, may dayaan na eh. Okay. Si Pastor Rodi Rabi, si Polo Carpio, tapos Sunderline Celestial. Oo nga, hindi mabubura yan sa isip ng mga Pilipino kung sino si Marcos ay isa siyang traidor. Music lover Ricardo O. Good evening, Doc Engineer Toto Bunyog, Kausing. Rodi Rabi, tama, palayasin din ng Marcos at Sara, parehas magnanakaw at mandaraya. Bunyog na lang ang pag-asa ng bansang Pilipinas. Tama po, Pastor. Sunny Day. Danilo, Thailand. Naimbag Arabim, Ginger Dr. Toto Bunyog, Kausing and family, present. Naimbag na Rabim din sa mga kapsat ko. Music lover, mga kabataang tulad ni Bro Sunny at nakatatandang tulad ko ang maraming dumalo. Sunny Day. So maraming dumalo, andun ka pala. So Alolalya, dapat malarma ang gobyerno sa mga pagkilos na ganyan. Malapit na masasagad ang pasensya ng tao. Tama po kayo. Music lover, Sunny Day. Alolalya, music lover. Sunny Day, yan ang basihan ko ng mga edad mo. Music lover, parang dumadagundong ang EDSA kanina. Wow. Gusto ko lang Ratem Sani, pero medyo matanda na tayo. Sarap din pumunta sa dyan, music. Tapos magdadala ng free merienda. Tapos Pagaw Baker, tama ang argumento niyo, Dr. Toto Kausing. Pagiging lolista ang pag-iba sa bureau sa bansa natin. Marcos Mano, Duterte o sino mang politiko. So, music lover, Wonder Mike. Tapos Sunny Day, sino pa? Agustin Morales, bla bla. Okay, music lover. Si Anisita Oliva, simot ang pera sa kaban ng bayan noong inihigop sila ng aeroplano from the US. Sunny Day. So, Emilia Sapalo, milyones na ang pang-silent majority. Okay, tama po kayo. Music lover. Willie Yu, lahat na yan ay pilit na tinatakpan. Ngunit ang katotohanan ay mananatili. Cynthia Per, sinungaling talaga BBM Jr. Ang mga Marcos family, basta mga kurakot magaling magsinungaling. Ganun po yan. Wala pong kurakot hindi marunong magsinungaling. So, sasabog ang silent majority. So, titingnan na lang natin at mabuhay ang people power. Mabuhay, mabuhay, mabuhay ang people power. Ganun lang tayo. Okay? So, magandang gabi. BBM, Duterte, Sara, Digong.